Small ball era ni Steve Kerr matatapos na nga ba? Jimmy Butler gagamitin ng Warriors para makakuha ng superstar? At Todd Golden nga ba ang susunod na coach ng Warriors? At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at subscribe. At kung fan ka ng Warriors, hindi pwedeng hindi mo ito malaman. Kaya tara, himayin natin isa-isa. Mga ka-Dub Nation, paano kung isang desisyon lang ang tuluyang magwakas sa isang era na nagbago sa buong NBA? Oo, pinag-uusapan natin ang posibilidad na umalis si Steve Kerr sa Golden State Warriors. At kung mangyari yon, posible na rin bang tuluyan ng matapos ang small ball era? Balikan muna natin, ano ba talaga ang small ball? Ito yung sistema na mas maliit ang lineup, mas mabilis ang pacing, puro shooters at switchable defenders. At ang pinaka-iconic na lineup dito, ang death lineup, kasama sina Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green at Andre Iguodala. Dito nagsimula ang revolution na kahit walang traditional center, kaya mong manalo at hindi lang basta manalo, mag-dominate. Pero eto ang tanong, sino ba ang utak sa likod nito? Walang iba kundi si Steve Kerr. Si Kerr ang nagtiwala sa 3-point heavy offense, nagpatupad ng ball movement system, at higit sa lahat, nagbigay freedom kay Curry para maging greatest shooter ever. Sa ilalim ni Kerr, 4 championships, 6 finals appearances, at binago ang paraan ng paglalaro sa buong NBA, hindi lang System 2, Philosophy 2. Ngayon, bakit nga ba sinasabing matatapos ang small ball kapag umalis si Kerr? Una, ang system ay nakatali sa coach. Kapag may bagong coach, posibleng mag-shift sa mas traditional lineup, maghanap ng legit big man, at bawasan ang small lineups. Pangalawa, aging core. Hindi na bata sina Stephen Curry, Draymond Green, at ang small ball kasi nangangailangan ng bilis, energy, switching defense na mas mahirap i-maintain habang tumatanda ang core players. Isa pang factor, nag-adjust na ang buong liga. Dati walang sagot sa small ball, pero ngayon, mas athletic na ang mga big men, kayang mag-shoot ng tres, at kaya na ring makipagsabayan sa pace. Ibig sabihin, hindi na exclusive advantage ng Warriors ang small ball. At kung may bagong coach, baka piliin nilang mag-adapt sa bagong meta ng NBA. Kung tuluyan ngang umalis si Steve Kerr, ano ang pwedeng mangyari? Rebuild or retool ang Warriors. Posibleng maghanap ng bagong identity. At baka tuluyan ng iwan ng small ball system. At dito papasok ang biggest question. Handa na ba ang Dub Nation sa bagong era? At ngayon, paano kung ang susunod na coach ng Golden State Warriors ay hindi galing sa NBA, kundi isang NCAA champion? Sa mga nakaraang season, ramdam na ang pagbaba ng performance ng Warriors. Hindi na sila kasing dominante. Hirap makipagsabayan sa mas batang teams. At kahit nandyan pa si Stephen Curry, parang may kulang pa rin. At ngayon, nagsisimula ng lumutang ang tanong, panahon na ba para magpalit ng coach? Isa sa pinaka-surprising na pangalan na lumabas ay si Todd Golden. Sino ba siya? Head coach ng Florida Gators, NCAA champion, SEC Coach of the Year, kilala sa pagiging fiery at high-energy coach. Hindi siya typical NBA hire, pero siya ang tipo ng coach na nagdadala ng bagong sistema at bagong mindset. Bakit nga ba si Todd Golden? Simple lang, modern coaching style, gumagamit ng analytics, fast-paced offense, flexible rotations, data-driven system, bagay sa bagong era ng basketball, fresh ideas, posibleng sagot sa stagnant system ng Warriors. Kung mapapansin mo, parang kailangan na talaga ng Warriors ng bagong direction. Ano ang mangyayari kay Steve Kerr? Si Steve Kerr ay isa sa pinaka-successful coaches sa NBA history, multiple championships. Binago ang laro gamit ang small ball. Pinangunahan ang dynasty ng Warriors. Pero kahit siya, aminado na, may expiration date ang coaching. At ngayon, posibleng malapit na ang pagtatapos ng kanyang era sa team. Kapag tuluyang napalitan si Kerr, posibleng matapos ang small ball era. Magkakaroon ng bagong sistema. Posibleng may matanggal o matrade na players. Magre-rebuild o magre-retool ang team. At ang pinakamalaking tanong, makakasabay pa ba si Curry sa bagong sistema? At ngayon, paano kung sabihin ko sa inyo na posibleng matapos na agad ang era ni Jimmy Butler sa Golden State Warriors? At mas matindi pa, handa ba ang Warriors na isugal ang lahat para sa future nila? Mga ka-Dub Nation, isa sa pinakamainit na usapan ngayon sa NBA ay ang posibilidad na i-trade si Jimmy Butler ng Golden State Warriors. Oo, tama ang narinig nyo. Sa isang trade pitch na lumalabas ngayon sa media, may ideya na dapat daw putulin na ng Warriors ang koneksyon nila kay Jimmy Butler.
kahit isa siya sa pinaka-big name na player sa team. Pero bakit nga ba? Ang pinakamalaking dahilan, injury ni Butler. Hindi natin maikakaila. Malaking factor dito ang injury ni Butler. Coming off a serious ACL injury, malaking tanong ngayon, makakabalik pa ba siya sa dating level niya o magiging liability na siya sa team? At tandaan natin, hindi na bata si Butler. Sa NBA, kapag galing ka sa ganitong injury, lalo na kung veteran ka na, hindi na guaranteed ang comeback. Dito nagiging komplikado ang lahat. Ang Warriors ngayon, nakafocus pa rin kay Stephen Curry. Habang nandyan si Curry, malinaw ang goal, manalo pa ng championship. Pero ang tanong, kung si Butler ay hindi 100% next season, kaya pa ba nilang makipagsabayan sa mga batang teams? Or kailangan na nilang mag-adjust at maghanda para sa future? Ayon sa mga analysis, kung i-trade si Butler, pwedeng makakuha ang Warriors ng younger players, magkaroon ng salary cap flexibility, mag-build ulit ng mas balanced na roster. Sa madaling salita, hindi lang ito simpleng trade, isa itong reset button. Ngayon, ito ang hindi inaasahan ng marami. Sa kabila ng lahat ng trade talks, may mga reports na hindi talaga plano ng Warriors na i-trade si Butler, lalo na habang nagre-recover siya. Ibig sabihin, hindi sila basta-basta susuko sa kanya. Pinapakita nito na may tiwala pa rin ang Warriors kay Butler at handa silang hintayin ang comeback niya. So ano nga ba ang pwedeng mangyari dito? Scenario 1, mananatili si Butler. Magre-recover siya. Babalik sa all-star form. Magiging malaking tulong kay Curry. Resulta, championship run ulit ang Warriors. Scenario 2, i-trade si Butler. Mag-shift ang Warriors sa bagong core. Mas bata at mas athletic na lineup. Possible end ng kasalukuyang era. Resulta, simula ng bagong Warriors era. Mga ka-Dub Nation, hindi ito simpleng usapan. Si Butler ay veteran leader, elite defender, proven playoff performer. Pero ang risk, injury, age, salary. Kaya ang Warriors ngayon, nasa crossroads. Kung sakaling mangyari ang trade na ito, hindi lang si Butler ang mawawala. Posibleng magbago ang buong identity ng Warriors. Posibleng ito na ang simula ng pagtatapos ng kasalukuyang era. At pwedeng ito rin ang simula ng bagong kabanata. Sa huli, mga ka-Dub Nation, ang tanong ay hindi lang kung iti-trade ba si Jimmy Butler. Ang mas malaking tanong ay, handa na ba ang Warriors na mag-move on sa kasalukuyang era nila? Dahil kung mangyari ito, hindi lang ito trade, isa itong pagbabago ng buong direksyon ng franchise. Kayo, anong masasabi nyo? Dapat bang i-trade si Jimmy Butler o bigyan pa siya ng chance makabalik? Comment nyo sa baba, mga ka-Dub Nation. At kung gusto nyo pa ng ganitong NBA updates, don't forget to like, subscribe, at hit the notification bell. Peace out!